King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1145. Panganib sa daan. Tara na. Walang magawang sabi ni Uncle Ching, at nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Master, ito ay mga miyembro ng Green Jade Ship Race, isang lahi na halos hindi na isama sa 10,000 ancient races. Sa hitsura nito, isang malakas na kalaban na lahi ang umatake sa kanila, at maaari lang silang lumipat sa ibang lugar ngayon. Paliwanag ng Black Destruction Serpent Dragon kay Zhao Fang. Walang mga bansa o Lord Dynasties sa Ancient Desolate Realm of Gods. Nagkaroon lamang ng mga puwersa at lahi na may iba't ibang laki. Ang mga batas ng kalikasan ay mas malakas sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang mga labanan sa mga mapagkukunan sa pagitan ng iba't ibang lahi ay maaaring mangyari paminsan-minsan. Kinokontrol ng mga eksperto ang kapalaran ng mahihina. Ang Green Jade Ship Race ay natalo ng Giant Spirit Deer Race at ngayon ay tumatakbo sa ibang lugar. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Zhao Fang na mapabuntong hininga. Itinuring na napakalakas ang 3-star powers sa Continent Zone, at bihirang makakita ng mga labanan sa pagitan ng 3-star forces. Pagkatapos ay ibinaling ni Zhao Fang ang kanyang tingin sa karwahe. Ang mga nasa loob ng karwahe ay malinaw na magiging pangunahing miyembro ng Green Jade Ship Race. Sa kanila, si Yuliner ay isang emperor, ngunit wala pa siyang 30 taong gulang. Sa tabi ni Yuliner ay isang kabataan na mas bata pa. Ang kabataang ito ay malamang na nasa 16 lamang ngunit nasa Small Origin Core Realm na. Natigilan si Zhao Fang nang makita niya ang karwahe. Kung ang kabataang ito ay nasa Continent Zone, siya ay maituturing na isang miraculous prodigy sa buong Continent Zone. Kailangang malaman ng isa na noong si Zhao Fang ay 16 na taong gulang, siya ay nasa Ascended Realm lamang, at kahit na noon, siya ay itinuturing na isa sa mga mas bata sa mga kaparehong kultibasyon. Sa hitsura nito, ang mga resulta ni Zhao Fang noon ay isang kahihiyan kung siya ay ipinanganak sa Ancient Desolate Realm of Gods. Pagkatapos ay siniyasat ni Zhao Fang ang iba pang mga tao sa grupo. Ang mga miyembro ng Green Jade Ship Race ay pangunahin sa mga hari at emperador, ngunit ang kanilang mga aura ay napaka-condensed. Lumiwanag ang liwanag sa kanilang mga mata. Kitang-kita na mayroon silang matibay na pundasyon at nakaranas ng maraming labanan. Lahat sila ay napaka-experience at may kaalaman. Ang Pick-tier Kings ng Green Jade Ship Race ay mas malakas kaysa sa mga normal na Emperor sa Continent Zone. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang mapangiti nang maging mas curious siya tungkol sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang pangalan ko ay Manzi. Kaibigan, saan ka galing? Sa sandaling ito, isang lalaki mula sa Green Jade Ship Race ang bumati kay Zhao Fang. Ang pangalan ko ay Zhao Fang, at ako ay mula sa kanlurang hangganan ng Ancient Desolate Realm of Gods. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Zhao Fang habang tumugon siya ayon sa direksyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Mula sa alam ni Zhao Fang, ang dahilan kung bakit ang Manzi na ito ay nakipag-usap kay Zhao Fang ay dahil inutusan siya ni Uncle Ching na alamin ang higit pa tungkol kay Zhao Fang. Medyo malayo yon. Ang Sky Feather Island ay malapit sa hilagang hangganan ng Ancient Desolate Realm of Gods. Inihayag ni Manzi ang nag-aalalang ekspresyon para kay Zhao Fang. Ngunit dahil si Brother Zhao ay naglakas loob na maglakbay ng mag-isa, tiyak na malaki ang iyong lakas, tama ba? Masusing siniyasat ni Manzi si Zhao Fang. Hindi niya maramdaman ang napakalakas na sinaunang bloodline mula kay Zhao Fang. Kung wala ang isang 10,000 ancient races bloodline, tiyak na magiging mas mahina ang cultivation talent ni Zhao Fang. Gayunpaman, naglakbay ng mag-isa si Zhao Fang sa kabila ng kanyang murang edad, na ikinagulat ng marami mula sa Green Jade Ship Race. Ang mga bahagi ng Ancient Desolate Realm of Gods ay pinamumunuan ng malalakas na puwersa habang ang ibang mga lugar ay mga lugar na ipinagbabawal na kadalasang pinamumunuan ng mamahaling at bihirang mga hayop o puno ng ilang iba pang mga panganib. Kung walang mahusay na kapangyarihan, ang ibang mga lahi at puwersa ay kailangang magbayad ng isang presyo upang makapasa sa teritoryo ng isa pang puwersa. Kung hindi sinasadyang nakapasok sila sa teritoryo ng mga hayop, maaari silang atakihin. Sa sandaling ito, ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa mga ulap, at isang mabangis na arrow ang tumama.
Ilang dosenang higanteng berdeng ibon na may nabubulok na mga pakpak ang nagsiwalat ng malagim na puting buto habang tinatitigan nila ang mga miyembro ng Green Jade Ship Race na may nakamamatay na mga mata. Mga Green Death Birds. Bigyang pansin at protektahan ang Young Lady at Young Master. Ungol ni Uncle Ching. Biglang nagbago ang momentum ng buong grupo. Nagsimulang kumalat ang isang surge of battle intent at cold killing intent. Pinangunahan ni Uncle Ching ang 8 tao at iwinagayway ang madilim na berdeng sibat sa kanyang kamay habang naglalabas siya ng ilang gintong sinag ng liwanag. Green Azure Blue. Green Light Strike. Ang iba pang mga miyembro ng Green Jade Ship Race ay sumalakay kasama si Uncle Ching. Ang mga paglilinang ng mga Green Deathbird na ito ay higit sa lahat sa antas ng mga Emperor. Bagamat walang gaanong tao ang Green Jade Ship Race, mayroon silang Uncle Ching, kaya walang mangyayari sa kanila. Ang Green Deathbirds ay hindi nagtagal ay dahado. Karamihan sa kanila ay napatay, at ang natitirang Green Deathbirds ay umalis. Magpatuloy, sabi ni Uncle Ching habang ang buong grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Paumanhin sa pagpapalam kay Brother Zhao na makita ang biro na ito. Maging ang mga Green Deathbird ay nangangahas na salakayin tayo ngayon. Napabuntong hininga si Manzi sa tabi ni Zhao Fang. Wala bang mga eksperto sa Mystic Light Realm ang Green Jade Ship Race? Ito ay itinuturing na isang 3-star race, tama ba? Nakangiting tanong ni Zhao Fang. Brother Zhao, itigil mo na ang pagpapatawa sa amin. Ang 3-star na karera ay nasa pinakaibaba sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sa kasalukuyang populasyon ng Green Jade Ship Race, malamang na isa tayo sa pinakamahina na 3-star forces. Hindi nagustuhan ni Manzi ang sinabi ni Zhao Fang. Bahagyang huminto ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang 3-star na puwersa ay nasa pinakailalim sa Ancient Desolate Realm of Gods. Bagamat kaunti lang ang alam ni Zhao Fang tungkol sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang isang 3-star force ay hindi maaaring magkaroon ng kaunting kapangyarihan dito. Tama ba? Master, ganyan talaga. Ang 2-star at 3-star forces ay nasa pinakailalim sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang mga ito ay mga kasangkapan lamang para sa iba pang mas malakas na puwersa upang makakuha ng mga mapagkukunan. Sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang isang 4-star race lang, tulad ng Blazing Fire Golden Ship Race, ang maaaring ituring na malakas sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang pagkamangha at paggalang ay sumili sa mga mata ni Manzi nang banggitin niya ang Blazing Fire Golden Ship Race, na mismong ang kanilang destinasyon. Bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Kung kahit ang 3-star powers ay nasa pinakailalim sa Ancient Desolate Realm of Gods, malamang na kailangang pumunta si Zhao Fang sa Blazing Fire Golden Ship Race na binanggit ni Manzi para lang makakuha ng detalyadong mapa. Makukumpirma lamang ni Zhao Fang ang kanyang destinasyon pagkatapos makakuha ng mapa. Ang pangunahing pinagtutuunan niya ng pansin ay ang paghahanap kay Zhao Yufei. Ang kanyang mga layunin pagkatapos noon ay sumali sa isang malakas na puwersa at makakuha ng mga mapagkukunan upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Zhao Fang ay hindi itinuturing na napakahina sa Ancient Desolate Realm of Gods, hindi rin siya masyadong malakas. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 buwan. Sa panahong ito, 5 beses na inatake ng mga hayop ang Green Jade Ship Race. Ang pinakamasamang pagkakataon ay noong nakilala nila ang isang Sacred Lord level Black and White Illusion Scale Snake. Nagbayad si Uncle Ching at maraming miyembro ng Green Jade Ship Race para talunin ito. Uncle Ching, magpahinga ka muna dito. Bahagyang nag-alala si Yuliner. Ang mga pinsala ni Uncle Ching ay lumala pagkatapos ng pakikipaglaban sa Black and White Illusion Scale Snake. Huwag kang mag-alala. Ang mga maliliit na pinsalang ito ay walang magagawa sa akin. Mayroon pa tayong 5 araw bago makarating sa Blazing Fire Golden Ship Race. Napangiti si Uncle Ching. Hanggat naabot nila ang Blazing Fire Golden Ship Race, ang Green Jade Ship Race ay makakapagpahinga at makakabawi. Babawiin nila ang kanilang teritoryo na nakuha ng Giant Spirit Deer Race sa hinaharap. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang habang nakatingin sa itim na kalangitan sa gabi. Woo! Sa sandaling ito, lumitaw ang isang mabangis at malamig na aura. Nanlamig ang buong grupo at nagsimulang manginig. Ang aura na ito.
Mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Ang ekspresyon ni Uncle Ching ay kapansin-pansing nagbago habang ang kanyang mukha ay naging puti-putla. Ho! Ho! Isang higanteng itim na nakabaluti na agila ang dumaan sa tabi ng ihip ng malamig na hangin. Nanginginig ang buong grupo dahil sa panggigipit nitong higanteng Black Armored Eagle. Para silang mga kandila sa hangin na maaaring hamihip anumang oras. Ang higanteng itim na nakabaluti na agila ay lumipad sa himpapawid sa itaas ng Green Jade Ship Race at tumingin sa ibaba na may paglalarong. Ito ay isang Black-Scaled Ice Eagle. Uncle Ching, ano ang gagawin natin? Nataranta ang ibang miyembro ng Green Jade Ship Race at lumingon kay Uncle Ching. Pagkatapos ng lahat, si Uncle Ching ang pinakamalakas na tao dito. Protektahan ang young lady at young master sa ating buhay. Nagpakita si Uncle Ching ng mapagpasyang ekspresyon habang bahagyang hindi sinasadyang tumingin kay Zhao Feng at nagpadala sa kanya ng mensahe. Pakisama ang young lady at young master sa Blazing Fire Golden Ship Race sa Green Winged Wolves. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay tiyak na magbibigay ng magandang kabayaran. Ang Green Jade Ship Race ay halatang hindi naglagay ng anumang pag-asa sa isang tagalabas na tumulong sa kanila hanggang sa kamatayan, kaya umaasa si Uncle Ching na kahit paano ay makakatulong si Zhao Feng na protektahan si Yuliner at ang young master sa Blazing Fire Golden Ship Race at nangako maraming kabayaran. Hihihi, kahit na ang dalawang ito ay may pangunahing bloodline ng Green Jade Ship Race, hindi sila titingnan ng 4-star force tulad ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumawa at sinabi. Malinaw na niloloko ni Uncle Ching si Zhao Feng. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay tiyak na hindi magbibigay kay Zhao Feng ng anuman para sa pagdadala sa mga direktang inapo ng Green Jade Ship Race sa kaligtasan. Hindi sumagot si Zhao Feng. Ang tanging ginawa niya ay tumangala sa Black-Scaled Ice Eagle sa langit. Nang makitang hindi sumagot si Zhao Feng, maaaring hulaan ni Uncle Ching na alam ni Zhao Feng na niloloko niya siya. Maaaring gusto ng langit na mawala ang Green Jade Spirit Race. Tiningnan ni Uncle Ching ang Black-Scaled Ice Eagle sa kalangitan na may mga mata ng puot. Gayunpaman, isang tipak ng purple and gold ang biglang sumilay sa mata ni Zhao Feng sa sandaling ito. Shoo! Ang Black-Scaled Ice Eagle ay biglang nagsimulang sumigaw sa takot. Ibinaba ng Black-Scaled Ice Eagle ang ulo nito sa ere, na parabang nakayuko ito at umaamin sa kanyang mga maling nagawa. Ho! Ang Black-Scaled Ice Eagle pagkatapos ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at bumilis habang ang buong Green Jade Ship Race ay nakatayo doon, natulala. Tanging sina Uncle Ching at Yuliner lang ang sumulyap kay Zhao Feng. Ang maliit na tipak ng mahinang eye bloodline na kapangyarihan ngayon lang. Tumalon ang puso ni Uncle Ching. Naramdaman niya ang tipak ng eye bloodline power na nagmula sa katawan ni Zhao Feng bago nagsimulang kumilos ng kakaiba ang Black-Scaled Ice Eagle. Kahit na ang kapangyarihan ng eye bloodline ay napakahina, ito ay napakalakas. Kung tama ang kanyang mga hula, ang lalaking may gintong buhok na ito na sumali sa kanilang grupo sa kalagitnaan ay malamang na isang peak na eksperto sa Mystic Light Realm. Tanging ang pinakamaraming eksperto sa Mystic Light Realm ang makakapagtakot sa isang Black-Scaled Ice Eagle sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm na may hindi nakikitang momentum. Young lady, naramdaman mo rin. Nag-message si Uncle Ching kay Yuliner. Si Yuliner ay may lihim na kayamanan mula sa kanilang mga ninuno at dapat ay naramdaman ni Zhao Feng na kumilos. Tanging si Uncle Ching at ang young master lang ang nakakaalam nito. Huwag mong ilantad. Dapat walang masamang intensyon ang senior na ito. Tumingin si Yuliner kay Zhao Feng nang may pasasalamat. Pagkatapos ay magpatuloy sa ating paglalakbay. Sabi ni Uncle Ching. Ang Green Jade Ship Race pagkatapos ay muling inayos ang kanilang mga sarili at naghanda na tumungo. 5 araw na lang ang natitira bago sila makarating sa kanilang destinasyon. Anong nangyari ngayon lang? Hindi ko akalain na papakawalan tayo ng Black-Scaled Ice Eagle. Nag-usap ang ilang miyembro ng grupo sa isa't isa. Sa sandaling ito, lumabas si Yuliner sa kanyang karwahe. Young Sir Zhao, bakit hindi ka pumunta at magpahinga sa karwahe? Sana hindi mo alintana ang mga gulo sa daan. Nahihiyang sabi ni Yuliner. Siya ay maganda at may isang pares ng mga sungay sa kanyang ulo na nagpapalabas ng mahinang liwanag. King of Gods, Kabanata 1146.
Pinahahalagahang panauhin. Young Sir Zhao, bakit hindi ka pumunta at magpahinga sa karwahe? Sana hindi mo alintana ang mga gulo sa daan. Nahihiyang sabi ni Yuliner. Bukod kay Uncle Ching, ang lahat ay tulala. Bakit mag-iimbita ang young lady ng isang tao sa kanyang karwahe? Bagamat inimbitahan din ni Yuliner si Uncle Ching na magpahinga noon, si Uncle Ching ang pinakamalakas na eksperto sa kanilang grupo at pinrotektahan siya sa buong daan patungo sa Blazing Fire Golden Ship Race. Marami siyang ginawang pagsusumikap. Sa kabilang banda, ang taong ito na sumali sa kalahati ay walang naiambag. Hindi man lang siya tumulong noong inatake ang Green Jade Ship Race. Nag-iwan ito ng masamang impresyon kay Zhao Feng sa iba pang miyembro ng Green Jade Ship Race, ngunit ngayon, inimbitahan ng young lady ang taong ito sa karwahe. Hindi naintindihan ng ibang miyembro ng Green Jade Ship Race. Maaaring nagustuhan ng young lady ang taong ito. Nahulaan ng isang miyembro ng Green Jade Ship Race. Walang diskriminasyon sa pagitan ng mga lahi sa Ancient Desolate Realm of Gods. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi mabilang na mga bloodline, at ang ilan sa mga makapangyarihang lahi ay mayroon lamang 200 miyembro na nabubuhay. Sa makatuwid, ang pag-aasawa ng magkakaibang lahi ay karaniwan. Oo naman. Nag-alinlangan sandali si Zhao Feng bago sumagot. Ang mga materyales ng karwahe ay lubhang kakaiba. Mayroong kahit isang array sa loob nito na hamarang sa loob mula sa labas ng mundo. Nakaamoy si Zhao Feng ng matikas na sensasyon nang pumasok siya sa karwahe, at tila nakakapagpakalma ng isip. Salamat sa pagtulong mo kanina, Senior. Ang Green Jade Ship Race ay walang hanggang pasasalamat. Yumuko si Yuliner ng may paggalang. Kung hindi dahil sa tinakot ni Zhao Feng ang Black-Scaled Ice Eagle, maaaring napatay na ang buong Green Jade Ship Race. Liu Yun, mabilis na batiin si Senior. Hinimok ni Yulin ang kanyang kapatid sa gilid. Pagbati, Senior. Ang young master ng Green Jade Ship Race sa gilid ay yumuko ng may paggalang. Sa kanyang mga mata, napakataas na ng pagtatanim ng kanyang kapatid na babae. Isang taong tinawag ng kanyang kapatid na Senior ay dapat na hindi ka panipaniwala. Maliit na bagay lang yon. Hindi ito inilagay ni Zhao Feng sa puso. Ang lahat ay dumating sa mga ikot. Kung hindi tinulungan ni Yuliner si Zhao Feng kanina, hindi sana sila matutulungan ni Zhao Feng sa pagkakataong ito. Ang layunin ng Senior sa pagkakataong ito ay makahanap ng isang detalyadong mapa. Tanong ni Yuliner. Tama iyan. Agad na sinabi ni Zhao Feng. Kung hindi takutol si Senior, maaari mong tingnan ang mapa ng Green Jade Ship Race. Itinuro ni Yuliner ang kanyang daliri, at isang bola ng liwanag ang pumasok sa noo ni Zhao Feng. Ang mapa na ito ay naglalaman lamang ng bahagi ng Skyfeather Island. Ayon sa laki ng mapa na ito ay humigit kumulang 100 sa laki ng isang zone. Ang boses ng Black Destruction Serpent Dragon ay tumunog sa tenga ni Zhao Feng. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay napakalaki, at ang bawat mapa ay lubhang mahalaga. Mahalaga ang mga ito sa mga lahi ng bloodline at hindi karaniwang ipinahayag sa iba. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay nahati sa 18 zone, bawat isa ay daan-daan o libu-libong beses na mas malaki kaysa sa Continent Zone. Ang Skyfeather Island, na nakapaloob sa mapa ng Green Jade Ship Race, ay kasing laki ng buong Great Gunlord Dynasty. Ang isang isla ay kasing laki ng buong Great Gunlord Dynasty. Tumalon ang puso ni Zhao Feng, at hindi siya makapaniwala sa sinabi ng Black Destruction Serpent Dragon. No wonder hindi pa rin sila nakarating sa kanilang destinasyon kahit na nagpatuloy ng 2 buwan, ang laki ng Skyfeather Island ay ganoon kalaki. Alam ba ni Lady Liner kung saang zone nabibilang ang Skyfeather Island? Tanong ni Zhao Feng. Sona. Narinig kong sinabi ni tatay ang gulong zone, pero hindi na ako sigurado sa iba. Natigilan si Yuliner. Noon, sinabi ng kanyang ama na sinumang nagbanggit ng salitang zone ay isang eksperto sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sa nakalipas na ilang taon, si Zhao Feng ang unang nagsabi ng salitang zone sa kanya. Hindi napigilan ni Yuliner na maging mas magalang kay Zhao Feng. Hihihi, kaya pala ang gulong zone. Alam man lang ng sisiw na ito kung saang zone siya naroroon. Mukhang may alam siya. Tumawa ang Black Destruction Serpent Dragon.
Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang Green Jade Ship Race ay isang 3-star power, ngunit sa mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon, ito ay parang isang normal na nayon. Gayunpaman, mula sa buod ng Black Destruction Serpent Dragon, naramdaman ni Zhao Fang kung gaano kalaki ang Ancient Desolate Realm of Gods. Ang isang 3-star na karera tulad ng Green Jade Ship Race ay limitado lamang sa Sky Feather Island at ilang kalapit na lugar, kaya naman ang mapa ay minarkahan lamang ng isang maliit na hanay. Black Destruction Serpent Dragon, gaano katagal bago makarating sa zone kung saan nakatira ang spiritual race mula dito? Nag-isip si Zhao Fang ng isang tanong at tinanong ito. Hihihi, sa bilis mo ngayon, kakailanganin mo ng kahit 1,000 taon. Tumawa ang Black Destruction Serpent Dragon. Hindi bababa sa 1,000 taon. Nayanig ang isip ni Zhao Fang. Wala pang 50 taon ang ginugol niya sa paglilinang, ngunit aabutin siya ng kahit 1,000 taon bago maabot ang spiritual race. At iyon ay walang anumang aksidente sa daan. Higit pa rito, ang Ancient Desolate Realm of Gods ay puno ng panganib. Maraming lugar ang pinamumunuan ng malalakas na puwersa na hindi ka man lang papalampasan. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay patuloy na tumatawa habang siya ay patuloy na nagsasalita. Kaya, dapat kang sumali sa isang puwersa at dagdagan muna ang iyong lakas sa Heavenly Divine Realm. Tanging ang mga True God lamang ang makakapaglakbay sa mga zona. Natutunan ni Zhao Fang ang kanyang leksyon sa pagkakataong ito. Tanging ang mga True God lamang ang may karapatang maglakbay sa mga zone. Naramdaman niya muli ang kahalagahan ng lakas pagkatapos makinig sa Black Destruction Serpent Dragon. Kung walang lakas, hindi man lang makapaglakbay ang isa. Sige, pagkatapos ay mananatili tayo sa Blazing Fire Golden Ship Race sa ngayon. Si Zhao Fang ay bahagyang naging maangas matapos maghari sa Continent Zone. Ngayong sinabi ng Black Destruction Serpent Dragon kay Zhao Fang ang tungkol sa sitwasyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, naramdaman ni Zhao Fang na napakaliit niya, na para bang bumalik siya sa nakaraan. Senior, nakita mo ba ang direksyon pauwi? Tanong ni Yuliner. Ako, pero medyo malayo ang aking lalakbayin. Malamang na kailangan kong manatili sandali sa Blazing Fire Golden Ship Race. Walang magawang ngumiti si Zhao Fang. Ang laki ng Ancient Desolate Realm of Gods ay lumampas sa mga imahinasyon ni Zhao Fang, at ang batas ng jungle ay mas kitang-kita sa Ancient Desolate Realm of Gods. Bumagsak ang ekspresyon ni Yuliner, ngunit lumiwanag muli. Noong una ay iniisip niya kung matutulungan ba ng senior na ito ang Green Jade Ship Race na mabawi ang kanilang teritoryo dahil mukhang mas malakas pa siya kaysa kay Uncle Ching, ngunit naunawaan niya, ang mga bagay na tulad nito ay mas magandang gawin ng Green Jade Ship Race mismo. Sa sandaling ito, isang mahinang gintong liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Fang, at tila may naramdaman din si Yuliner. Ilang dosenang eksperto ng Giant Spirit Deer Race ang makikita nang buksan nila ang mga kurtina, at sila ay patungo sa Green Jade Ship Race. Ang nangungunang matanda ay nakasuot ng dilaw na damit at may bastos na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tila gawa sa kidlat habang nakatayo ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod sa isang lumilipad na ibon. Ang malakas na aura ng Mystic Light Realm ay nagmula sa kanyang katawan, at isang invisible na surge of power ang bumaba sa Green Jade Ship Race. Binawasan nito ang bilis ng Green Jade Ship Race hanggang sa tuluyan na silang tumigil. Nagpakita sina Uncle Ching at Yuliner ng galit na mga ekspresyon sa sandaling makita nila ang elder na ito na nakadilaw habang ang ibang mga miyembro ay nagpakita ng takot na mga ekspresyon. Nagsimula silang magpanik at hindi alam ang gagawin. Ang elder na ito ay ang second elder ng Giant Spirit Deer Race at lubhang nakamamatay. Napatay niya ang pinakamaraming miyembro ng Green Jade Ship Race. Hihihi, sa wakas na abutan ka namin. Isang nasa sabik at malamig na ngiti ang ipinakita ng matanda na nakadilaw. Kung sila ay medyo mabagal lang, ang Green Jade Ship Race ay papasok na sana sa teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race, ngunit ngayon na sila ay nakahabol, lahat ng mula sa Green Jade Ship Race ay mamamatay. Giant Spirit Deer Race. Ang layuning pumatay ay inilabas mula kay Uncle Ching. Gusto niyang sugurin at patayin ang elder na ito mula sa Giant Spirit Deer Race,
ngunit siya ay nasugatan ng husto pagkatapos ng mahabang paglalakbay at iba't ibang panganib na kailangan nilang harapin. Talagang hindi siya katugma ngayon. Higit pa rito, kahit na ang Giant Spirit Deer Race ay may mas kaunting tao, ang kanilang kabuoang lakas ay ilang tier na mas malakas kaysa sa Green Jade Ship Race. Patayin silang lahat. Walang emosyong sabi ng matanda na nakadilaw na may kasamang mayabang na ekspresyon. Ang ilang miyembro mula sa Giant Spirit Deer Race ay agad na nagsimulang mag-circulate ng kanilang True Yuan at magtitinda na sana. Bagaman ang Green Jade Ship Race ay talagang may matinding away sa iyo, may isang kagalang-galang na panauhin sa loob ng karwahe ngayon. Huwag masyadong maangas. Sa sandaling ito, lumabas si Yuliner at nagsalita sa galit na tono. Hahaha. Bakit hindi mo sabihin na ang karwahe ay naglalaman ng isang peak Mystic Light Realm expert o kahit isang True God? Tumawa ang matanda na nakadilaw at tuluyang hindi pinansin ang sinabi ni Yuliner. Kung ang Green Jade Ship Race ay talagang may iginagalang na panauhin, paano sila napatay ng Giant Spirit Race at ito na lang ang natitira? Sa sandaling ito, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Ang mga mula sa Giant Spirit Deer Race ay nakapalibot na sa mga mula sa Green Jade Ship Race bago pa man gumawa ng kahit ano ang nakatatandang dilaw. Bagaman ang karwahe ay may defensive array, ito ay nasira sa labanan, at ang karwahe ay patuloy na nanginginig. Sa sandaling ito, isang mabigat na Mystic Light Realm aura ang kumalat mula sa lumilipad na ibon sa ilalim ng mga paa ng matanda na nakasuot ng dilaw habang ito ay bumababa. Senior, mangyaring tulungan ang Green Jade Ship Race. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Yuliner habang nakaluhod siya sa hangin. Wala siyang ibang magagawa kundi ang umasa kay Zhao Fang. Bastos ka. Isang biglaang, mahinahon ngunit malakas na boses ang tumunog mula sa karwahe habang ang isang hindi nakikitang pisikal na puwersa ay kumalat sa langit at lupa, na sumasakop sa tunog ng lahat. Ang nakadilaw na elder na katatapos lang tumalon sa hangin ay natigilan at nagluwan ng isang subo ng dugo habang nakatingin sa karwahe na hindi makapaniwala. Ang mga puso ng iba pang miyembro ng Giant Spirit Deer Race ay nanginginig habang umuubo rin sila ng dugo at pinalipad pabalik. Kasabay nito, ang mga mula sa Green Jade Ship Race ay nataranta. Isang huni na ingay ang umalangaw-ngaw sa kanilang isipan, na para bang hindi nila maintindihan ang nangyayari. Ang lahat sa langit at lupa ay naging patay-tahimik. Ito. Senior, iligtas mo ako. Nayanig ang isipan ng matanda na nakasuot ng dilaw nang maalala ang sinasabing kagalang-galang na panauhin na binanggit ni Yuliner. Hindi niya inaasahan na totoo iyon. Dalawang salita lamang mula sa mahiwagang kagalang-galang na panauhin na iyon ay malubhang nasugatan ang kanyang katawan at kaluluwa habang ang lahat ay napatay. Tanging ang pinakamataas na eksperto sa Mystic Light Realm ang maaaring magkaroon ng ganoong lakas. Biglang naalala ng mga mula sa Green Jade Ship Race si Zhao Fang sa loob ng karwahe at lahat sila ay huminga ng malamig. Sa wakas ay nagpakawala si Yuliner at tumingin kay Zhao Fang sa loob ng karwahe nang may pasasalamat. Kalmado ang ekspresyon niya at nakapikit, na para bang ayaw niyang pakialaman ang mga nangyayari sa labas ng mundo. Patayin siya at maghayganti para sa ating pamilya. Sa sandaling ito, si Yuliner ay tumingin sa matanda na may dilaw na may pagpapasya. Patayin ang second elder ng Giant Spirit Deer Race. Patayin siya at maghayganti para sa ating pamilya. Ang lahat mula sa Green Jade Shape Race ay agad na sumugod. Ang matanda na nakadilaw, na ngayon ay lubhang nasugatan, ay hindi na nagkaroon ng panahon para tumakbo. Siya ay napatay matapos na habulin ng maikling distansya. Magpatuloy sa ating paglalakbay. Ang boses ni Zhao Fang ay tumunog mula sa loob ng karwahe. King of Gods, Kabanata 1147. Pagpapahiya. Magpatuloy sa aming paglalakbay. Ang boses ni Zhao Fang ay tumunog mula sa loob ng karwahe. Tumingin si Young Master Liu Yun kay Zhao Fang na may mabituing mga mata. Halata namang kinikilig siya. Bagamat bata pa siya, medyo alam pa rin niya ang tungkol sa pamilya. Ito ay dahil sa Giant Spirit Deer Race kaya namatay ang kanyang mga magulang at siya ay tumatakas sa ibang lugar kasama ang kanyang kapatid na babae. Bilang karagdagan, pinasyahan ng mga eksperto ang Ancient Desolate Realm of Gods. Gustong-gusto ng lahat ang mga eksperto. Salamat, Senior.
Dahan-daang kumalma si Yuliner at pumasok sa karwahe. Sa lakas ng senior na ito, dapat ay madali niyang napatay ang second elder ng Giant Spirit Deer Race, ngunit nasugatan lang niya ng husto ang second elder at hinayaan ang mga clansmen ng Green Jade Ship Race na tapusin ang gawa. Lalo nitong pinasalamatan si Yuliner kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng Green Jade Ship Race ay nakatuon sa senior sa loob ng karwahe. Wala sa kanila ang inaasahan na ang taong ito na sumali sa kanilang pangkat sa kalagitnaan at tila natatakot sa kamatayan ay isang walang katulad na dalubhasa. Naramdaman ng mga nanlalamig kay Zhao Fang kanina ang kanilang puso, at puno sila ng panghihinayang. Ang lakas talaga ni Senior Zhao kung hindi ay hindi siya maglalakbay ng mag-isa. Nagpakita si Manzi ng isang magalang na ekspresyon. Tara na. Nagpatuloy ang grupo pagkatapos ayusin ang kanilang mga sarili, ngunit ang kapaligiran ng grupo ay sobrang solemn na pagkatapos ng kaganapan. Halos walang narinig na usapan. Mabilis na lumipas ang ilang araw, at ngayong malapit na sila sa teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race, hindi na sila tinambangan ng mga halimaw. Senior, nandito na tayo. Si Yuliner ay napakagalang. Unti-unting bumukas ang mga mata ni Zhao Fang, at kumalat ang isang hindi nakikitang pagdagsa ng kapangyarihan ng kaluluwa. Bagamat si Zhao Fang ay hindi gaanong naglilinang sa daan, sina Zhao Wang at Zhao Wan sa loob ng Misty Spatial World ay hindi tumigil. Napagtanto ni Zhao Fang na ang kanyang sariling soul intent ay lalakas kasama ng kay Zhao Wang at Zhao Wan. Higit pa rito, hanggat ang distansya sa pagitan nila ay hindi masyadong malayo, ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa ay maaaring ilipat sa isa't isa. Ito ay isang pamamaraan ng paglilinang ng kaluluwa, pagkatapos ng lahat. Kahit na mga clone ko sila, nakakatulong pa rin sila sa sarili kong kaluluwa. Naisip ni Zhao Fang sa kanyang puso. Nangangahulugan ito na ang anumang pagbaba sa lakas ng kaluluwa ni Zhao Fang ay maaaring ganap na baliwalain. Susundan kita sa teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race. Sabi ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, kung si Zhao Fang ay nag-iisa, siya ay maituturing na kainahinala sa iba't ibang puwersa sa lugar na ito. Ang pagpasok sa teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race kasama ang Green Jade Ship Race ay magiging mas simple. Nakita ni Zhao Fang ang isang napakagandang gintong palasyo sa kabundukan pagkatapos lumabas ng karwahe. Nagbigay ito ng sinaunang hangarin sa labanan. Ang mga miyembro ng Green Jade Ship Race ay nakatayo doon ng may paggalang habang ang Pananabik at Pananabik ay lumitaw sa kanilang mga mata. Sinong nandyan? Dalawang miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ang lumipad sa sandaling ito. Ang dalawang taong ito ay may malalaking katawan at gininto ang pula ang buhok. Mayroon din silang isang pares ng gininto ang pulang sungay at malamig na mga mata. Kami ay mula sa Green Jade Ship Race, at kami ay nasa ilalim ng utos ng mga nakatatanda sa aming lahi na bisitahin ang isang elder ng iyong iginagalang na lahi. Inabot ni Uncle Ching ang isang sulat na may time na ekspresyon. Ang mga normal na 3-star powers ay walang karapatan na sumali sa isang 4-star power, ngunit ang Patriarch ng Green Jade Ship Race ay nagkaroon ng relasyon sa isang upper echelon na miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Sa pagkakataong ito, dumating ang Green Jade Ship Race na may dalang sulat para humingi ng proteksyon mula sa elder na ito ng Blazing Fire Golden Ship Race. Whoosh! Mabilis na bumalik ang isa sa mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Maya-maya, ang ibang miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay kumuha ng token at binasa ang isang mensahe dito bago pinamunuan ang grupo sa loob. Siniyasat ni Zhao Fang ang kanyang paligid habang nasa daan. Bagamat isang 4-star power ang Blazing Fire Golden Ship Race, hindi ito isang bagay na may kukumpara sa Grand Imperial Hall o Sky Suspension Palace mula sa Continent Zone. Pagkatapos ng lahat, ang isang tunay na kapangyarihang may 4 na bituin ay isang puwersa kasama ng mga True God. Isang True God lang mula sa Blazing Fire Golden Ship Race ay malamang na sapat na para lipulin ang lahat ng peking 4-star forces ng Continent Zone. Ang mga mature na miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay higit sa lahat nasa mga unang yugto ng Void God Realm. Ang mga pangunahing miyembro ay nasa tuktok ng Void God Realm. Sa Continent Zone, ang unang yugto ng Void God Realms ay tinawag na Kings at ang Peak Void God Realms ay tinawag na Emperors. Gayunpaman,
ang Ancient Desolate Realm of Gods ay walang mga titulo tulad ng Kings, Emperors, o Sacred Lords. Pagkatapos ng lahat, ang isang maagang yugto ng Void God Realm ay ituturing lamang na isang low middle echelon na miyembro sa Blazing Fire Golden Ship Race. Kahit na ang peak Void God Realms ay maaari lamang ituring na mga miyembro ng mid-high echelon. Ang mga pagkakakilanlang tulad ng mga iyon ay hindi sapat para tawaging hari o emperor. Dito ka muna. Kapag may oras si Elder C, makikita ka niya. Hindi man lang sila nilinga ng gumagabay sa kanila habang casual na magsalita at umalis na. Sa kanyang pananaw, kahit na siya ay isang gwardya lamang, ang kanyang katayuan ay mas marangal kaysa sa mga miyembro ng upper echelon ng isang 3-star power. Galit na tumingin ang mga mula sa Green Jade Ship Race sa mga lumang sira na bahay sa harapan nila. Ang ganitong pagtrato ay karaniwang katumbas ng mga tagapaglingkod ng Blazing Fire Golden Ship Race. Dito na lang muna tayo. At least ligtas na tayo. Nakangiting sabi ni Uncle Ching. Kung ang isang tao ay walang lakas sa mundong ito, ang magagawa lang nila ay hawakan ito. Ang kanilang grupo ng kaunti pa sa isang dosina ay napakaliit sa harap ng isang 4-star race tulad ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ang pagpayag sa Green Jade Ship Race na manatili dito ay naging labis na paggalang sa kanila. Paumanhin, Senyor. Paumanhin na sabi ni Yuliner. Ayos lang. Walang pakialam si Zhao Fang. Siya ay random na pumili ng isang silid at nagsimulang magtanim. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa Ancient Desolate Realm of Gods ay ilang beses ang halaga sa Continent Zone, ngunit ang Heaven Earth Yuan Chi sa 4-star force na ito ay mas puro. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamagagandang lugar sa paglilinang na nakita niya sa kanyang buhay sa ngayon. Hihihi, anumang 4-star power sa Ancient Desolate Realm of Gods ay magkakaroon ng crystal mine, kaya ang Heaven Earth Yuan Chi ay magiging mas dalisay at mas puro. Ngumiti ang Black Destruction Serpent Dragon at sinabi. Kaya ganyan yan. Biglang naunawaan ni Zhao Feng kung bakit napakalaki ng pagkakaiba ng 3-star at 4-star powers sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang isang buong minahan ng kristal ay sapat na upang baguhin ang kapalaran ng isang lahi, ngunit ang isa ay kailangang magkaroon ng sapat na lakas upang protektahan ito. Dahil dito, napakalakas ng malalakas na puwersa sa Ancient Desolate Realm of Gods habang ang mga mahihina ay parang alikabok. Ang 4-star ay isang malaking threshold. Ang 3-star forces ay nasa pinakailalim sa Ancient Desolate Realm of Gods, at ang 2-star forces ay karaniwang mga langgam, ngunit kapag ang isa ay naging 4-star power, sila ay maituturing na isang malakas na puwersa na maaaring mamuno sa isang partikular na lugar. At lahat ng 2-star at 3-star na karera. Hihihi, mayroon akong buong substandard God Crystal na minahan sa Ancient Dream Realm. Si Zhao Fang ay nakaramdam ng hiya. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang substandard God Crystal Mine para sa dalawang bagay. Ang una ay upang bigyan ang kanyang sarili ng mga mapagkukunan ng paglilinang habang ang pangalawa ay upang palakasin ang mga hayop sa loob ng Ancient Dream Realm. Ipinakalat ni Zhao Fang ang 10,000 Divine Thoughts Technique at nagsimulang maglinang. Ngayon na siya ay nasa Ancient Desolate Realm of Gods, ang kanyang pangunahing layunin ay upang pagsamahin ang kanyang lakas. Nalaman ni Zhao Fang na maaari niyang pagbutihin ang maraming aspeto ng kanyang sarili pagkatapos makarating sa Ancient Desolate Realm of Gods, kaya hindi siya nagmamadaling makapasok sa mga peak stage ng Mystic Light Realm. Para naman sa Sacred Lightning Body ni Zhao Fang, ito ay nasa ikapitong antas na, ang antas ng mga True God, kaya mahirap gumawa ng anumang mga pagpapabuti ng ilang sandali. Naglabas si Zhao Fang ng ilang substandard God Crystals at ilang mahalagang sinaunang mapagkukunan, pagkatapos ay hinigop ang mga ito gamit ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Nadama ni Zhao Fang na ang paglilinang dito ay napakakinis. Ang bilis ng kanyang cultivation ay nodable, at ang mga surge ng Heaven Earth Yuan Chi ay sumanib sa katawan ni Zhao Fang. Nagamit din ni Zhao Fang ang mga mapagkukunan ng mas mahusay. Samantala, ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng Misty Spatial World ay kapantay na ngayon ng outside world. Sina Zhao Wang, Zhao Wan, ang maliit na pas ang magnanakaw, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay pawang nililinang dito. Ang cultivation ni Zhao Wang ay ang pinakamababa sa kanila,
ngunit iyon ay nagbigay lamang sa kanya ng pagkakataon na palakasin ang kanyang pundasyon. Para naman sa maliit na pas ang magnanakaw, nag-iisa ito mula nang makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, na ikinagulat ni Zhao Fang. Sa mas malapit na pagsisiyasat, mas malinaw na naramdaman ni Zhao Fang ang aura ng isang sinaunang bloodline sa loob ng katawan ng maliit na magnanakaw na pusa, at ang paglilinang ng maliit na pas ang magnanakaw ay mabilis na tumataas. Gaya ng naisip ko, hindi simple ang background ng pas ang ito. Mayroon itong kakaibang bloodline. Ginamit ni Zhao Fang ang bahagi ng kanyang enerhiya at nakatuon sa maliit na pas ang magnanakaw. Dahil ang paglilinang ay napakakinis at walang sino man ang nandoon na mang-istorbo sa kanya, si Zhao Fang ay nanatili sa pag-iisa. Ang oras ay umagos na parang tubig at isang buwan ang lumipas, ngunit hindi nakita ng Green Jade Ship Race ang tinatawag na Elder Sea. Isang araw, naramdaman ni Zhao Fang na ang labas ng mundo ay puno ng mga kagyat na ingay, at sa wakas ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay mayroong maraming martial arts field at arena. Sa sandaling ito, ilang daang miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ang nagtipon sa mga gilid ng isang martial arts field. Siyempre, mayroon ding mga miyembro ng ibang lahi na naroroon. Ang mga puwersa sa likod ng mga taong ito ay nagbayad ng mabigat na presyo upang maipadala sila sa Blazing Fire Golden Ship Race upang linangin. Sa pinakasentro ng grupo ay si Liu Yun mula sa Green Jade Ship Race. Tumutulo ang dugo sa sulok ng kanyang bibig habang walang magawa siyang tumingin sa paligid. Brat, anong lahi ka galing? Bakit hindi pa kita nakita dati? Isang kabataang nakasuot ng puting damit na may ginintoang pulang mga sungay ng tupa ang may mapaglarong ngiti. Mabuti pang hindi na lang siya pumasok. Isang malaking ulo na kabataang nakaberde ang nagsalita sa tabi ng kabataang nakaputi. Agad namang sumang-ayon ang ilang crony. Ang mga miyembrong ito ay pawang mga inapo ng mga elder o regulator sa loob ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ang kabataang nakaputi ay tinawag na si Jinhua, isang inapo ni si Liuhan, ang second elder ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ang mga taong ito ay binubuli ang mga miyembro ng ibang lahi at nagdudulot ng gulo sa tuwing gusto nila. Nagkataon, nagkita sila ni Liu Yun ngayon. Bawal ang lihim na panonood sa mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race na tren. Sabi ni si Jinhua na may mahinang ngiti habang sinusubukan niyang takutin si Liu Yun. Agad na nagtawanan ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race sa malapit. Kaunting tao lamang ang tumingin kay Liu Yun ng may simpatiya. Tuturuan kita ng leksyon ngayon para hindi ka na muling lalabag sa mga patakaran sa hinaharap. Tumawa si Jinhua sa isang nakamamatay na paraan, at ang iba pang mga miyembro ng lahi sa malapit ay naghanda upang kumilos. Tumigil ka. Lumipad si Uncle Ching sa sandaling ito at naglabas ng malakas na kapangyarihan na nagtulak sa mga taong ito sa isang tabi. Dumating din ang iba pang miyembro ng Green Jade Ship Race, kabilang si Yuliner. Liu Yun, okay ka lang. Tumingin si Yulier kay Liu Yun nang may gulat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni si Jinhua nang maramdaman niya ang panggigipit na ito, ngunit ipinakita niya ang isang mahinang ngiti pagkatapos suriin ang grupo ng mga tao na kara-rating lang. Kaya, itong grupo ng basura. Masyadong nahihiya si Lolo na pilitin ka. Hindi ko akalain na nandito pa pala kayong lahat. Tumawa si Jinhua. Narinig na niya dati ang kanyang lolo na nag-uusap tungkol sa Green Jade Ship Race. Ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng Green Jade Ship Race ay kapansin-pansing nagbago nang marinig nila ito. Malinaw na alam nila kung ano ang ibig niyang sabihin at nakaramdam sila ng labis na kahihiyan. Gayunpaman, dahil ito ang teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race at itong kabataang nakaputi, na nasa Great Origin Core Realm lamang, ay inapo ni Elder Sea, ang Green Jade Ship Race ay hindi maglalakas loob na hawakan siya kahit na sila. Nagkaroon ng 10,000 pang lakas ng loob. Hindi naman masama ang hitsura ng chicks na iyon. Kung ibibigay mo siya sa akin, maaari kong hilingin kay great-grandfather na alagaan ka. Ang mga mata ni si Jinhua ay naglakbay sa buong katawan ni Yuliner. Ikaw. Ang ekspresyon ni Uncle Ching ay napalitan ng galit habang sinimulan niyang ipakita ang layunin ng pagpatay. Naglakas loob ka bang hawakan ako? Ibinuga ni si Jinhua ang kanyang dibdib.
Hindi man lang siya natakot sa pressure ng isang Mystic Light Realm expert, at mayroon pa siyang senyales ng panghahamak. Ho! Isang itim na nakabaluti na lalaki na nagtatago sa dilim ay agad na lumitaw sa tabi ni si Jinhua at nagpakawala ng nagninangas na pulang ilaw na nagpa-atres kay Uncle Ching ng ilang yarda. Malinaw na ang taong ito ay isang eksperto na itinalaga upang protektahan si Jinhua ng palihim. Hey San, sakto ang dating mo. Bukod sa babaeng iyon, turuan mo ng leksyon ang iba. Malamig na umungol si Jinhua nang muling damapo ang kanyang tingin kay Yuliner.